Hello guys, welcome sa Lantaw TV at ngayon nga po ay isi-share ko po sa inyo kung paano ko po na build yung mini PC Piso Wi-Fi ko. Unboxing po muna tayo sa mini PC na nabili ko. So wala po itong Piso Wi-Fi na OS or operating system. Mura ko lang siyang nabili kasi yung operating system nito is Windows 11 pa. Kung saan ko po ito nabili ay makikita nyo dyan sa ating description or dito sa ating screen. Mayroon pa siyang libreng DP to HDMI na adapter. Dito pa lang ay panalo ka na, no? At saka maayos din yung pagkabalot, so safe and secure po yung ating mini PC. Kung higher specs naman yung inyong mini PC ay mas maganda. Ito yung kanyang power adapter, no? No need na yung centralized 12 volts adapter. Dito pa lang ay kaunti na lang yung isi-set up mo at saka makakatipid ka pa. Mayroon pang free yung wireless adapter natin. Nasa 300 pesos rin yata ito. Ito naman yung kanyang product info. Yung specs, Intel Pentium Silver. Manufacturing date niya 2020, so bago pa lang. Ipapakita ko lang yung loob ng ating mini PC. So ayan guys, no? Malinis na malinis sa loob. At saka legit na SSD 256GB NVMe. Mayroon ding dalawang memory card dito. Naka 16GB yata ito. So solid yung nabili natin sa Shopee. So nasa 2,700 plus lang yata ito. Fanless po yung ating mini PC. Wala po itong fan. So maiwasan yung paghigop ng mga alikabok sa loob. Ngayon ay unbox naman natin yung LAN sub bendo ni Fusion Lab. Ito na po yung ating customized LAN sub bendo para hindi ka na mahirapan mag setup. May bagong version nito pero sa akin kasi is Adofy Soft at saka yung Pisofy. Yung bago po kasi ay sinama na yung Wi-Fi 5 Soft at saka yung Huawei. Ito po kasi ay default na nasa Adofy Soft. Makikita nyo naman dyan sa inyong screen kung saan ko siya nabili. Okay, magsisit up na po tayo ng ating PC version na Piso Wi-Fi. Dapat ay mayroon po tayong flash disk na at least 16GB. Punta po tayo sa Create and Format Disk Partition. Dito sa Disk Management, kikita po natin dito yung ating flash drive. So, i-format po natin yan para malinis po yung ating pagka-install ng system. So, madidelete po yung laman ng ating flash drive, no? At saka dapat original yung ating flash drive para hindi mag-corrupt. So, kung mga local lang ay magko-corrupt yung ating system. I-delete po natin yung volume at saka okay lang. And then, new simple volume. Next lang. Tsaka yan, okay na. Ito pa kasi yung proper na pag-format ng ating flash drive, no? Para malinis. At tsaka i-format na natin. Kung mabilis po yung ating tutorial ay pwede nyo naman pong itong i-post. So ayan, ready na po yung ating flash drive para ma-installan ng Piso Wi-Fi system. Yung mga kakailanganin natin na mga programs or mga software ay ilalagay ko na lang sa description link. Yung gamit natin system ay Pisofy. So na-download ko na po ito at i-extract lang po natin. So depende po sa inyong operating system ng inyong Piso Wi-Fi kung ano po yung ipa-flash ninyo. Kung may mga existing naman na license, so yun na lang yung operating system na gagamitin ninyo. So ito lang po yung paraan kung paano po natin ma-flash or ma-install yung ating system sa ating mini PC. So yung gamit ko ay Rufus, freeware naman to at available naman po ito. Free download naman po ito, no? So wala pong license. Sundan lang po natin yung nasa video, no? So dito i-select ko yung na-extract natin na system ni Pisofy. So depende guys, no, kung anong system yung gagamitin ninyo. Sayang din kasi bumili ng panibagong license. Lahat naman yan maganda at saka sa build lang siguro nagkakatalo. So ayan, na-locate ko na po yung ating system na na-download. So medyo matagal yung pag-record ko, no. Pasensya na guys. So ayan na select na natin yung ating system. At saka okay na po yung ating mga settings na yan. So start na po natin. I-fast forward ko na lang guys, no, para mabilis tayo. So pagkatapos niyan na ma-flash natin ay pwede na natin na hugutin yung ating USB flash drive. Okay, install na po natin sa ating mini PC. So bago ang lahat ay punta po tayo sa kanyang BIOS. So F2 para sa mga Dell na brand. So ito po yung aking mini PC na naka Windows 11. So, i-installan na po natin ito ng Piso Wi-Fi system. So, i-restart po natin. Tapos, sabay pindot yung F2.
So pindutin nyo lang yan ng sunod-sunod para pagka labas ng brand ng Dell ay lalabas din yung BIOS settings. So hindi ko na i-forward yung video kasi mayroong mga beginners dito. So ayan lumabas na yung logo ng Dell at saka lumabas din yung ating BIOS na settings. So yan po yung settings natin dito sa boot sequence. So i-check lang po natin yung UEFI, SanDisk yung aking USB flash drive. At saka dito sa Windows Boot Manager, i-uncheck po natin yan. Pwede mo ding i-delete yung boot option niya ng Windows tapos i-apply po natin. So pagkatapos ay punta po tayo dito sa Power Management sa AC Recovery. So dito ilalagay lang po natin dito yung check na sa power on para pag brand out ay automatic na mag-o-on kapag mag-power on na. So hindi mo na pipindutin yung ating mini PC para mag-power. So automatic na magpa-power on na yung ating mini PC or yung ating piso Wi-Fi pag nag-brand out tsaka bumalik yung power. So dito i-okay lang po natin. So save and yes. Pagkatapos niyan ay magbobot na po yung ating nakasaksak na flash drive. So yan naka-flash. Dapat ay nakalagay yan sa likod. Mas maganda kasi yung nasa likod natin ilagay. Okay, nabot na po natin yung ating Piso-Fi Ubuntu system. So i-click lang po natin dito yung enter So ayan, hintayin lang po natin na ma-install yung ating Piso-Fi system. So mga 2 hours siguro o baka mga 1 hour and 30 minutes. Mayroon ditong problema sa installation. Pag lumabas ito sa inyo ay ganito. Yan. So dapat nating i-restart ulitin natin yung procedure at i-connect natin yung ating LAN port na mayroong internet. Kasi 2 beses ko na itong in-install pero ganito yung problem. So nilagyan ko siya ng internet so nagkaroon siya or nagpatuloy yung ating installation. Tapos na po yung ating installation ng ating Piso-Fi. So ganito po yung kalalabasan niya pag natapos na po. So wala pong login yan. So kay developer po yan na login yata, sabi nila. Ngayon ay i-flash at isi-set up naman natin yung ating LAN sub-vendor ni Fusion Lab. Okay, download po natin yung kanyang firmware dito. So ilalagay ko na lang sa description yung mga link kung saan po natin mada-download. So ako po kasi ay naka Piso-Fi. So depende po sa inyong system Dito naman po nakalagay yung flasher ni Piso-Fi. So pwede rin dito yung ibang flasher dito siguro. So dito kasi is naka-package na sa Piso-Fi natin. So dito Arduino Nano yung kukunin natin na firmware. So maliit lang yung firmware niya. So mabilis lang siyang i-download. So mayroon naman mga instruction dyan kung paano po natin na ma-flash yung ating LAN sub-vendor. So naka-design talaga sa Piso-Fi yung ating flasher. So dito, pwede po nating tingnan dito sa device manager kung ano pong COM4 yung CH340 driver natin. So dito naka COM4. Pwede niyo naman na i-auto pero tiningnan ko na para sure. Ay i-browse po natin yung ating firmware na na-download para sa ating sub-vendor. So ito po yung firmware. So i-open lang po natin. Then okay na po yung ating pag-flash I-click lang po natin yung upload. So mabilis lang ito ma-flash. Mga hindi siguro aabot ng mga 1 minute. Okay, tapos na po yung ating flashing at pwede na po natin itong hugutin sa ating computer. Ngayon ay itetest na po natin. At saka yung madali lang naman itong ilagay yung mga wiring kasi mayroon na ditong mga indicator. At saka dito may relay na din. Nilagay ko lang sa number 2 yung on para sa Piso-Fi. Ito po yung diagram ko. Pwede nyo naman po itong i-screenshot para masundan nyo yung aking paglagay ng wiring. Madali lang naman itong sundan. At saka kung may mga problema i-comment nyo na lang dyan sa baba. Dito naman sa portal,
Login po tayo sa ating Pisofy, sa Vendos, at saka dito makikita na po natin yung ating LAN sub-vendo na naka-disable pa. Dito sa order, so depende na sa inyo kung ano yung ilalagay nyo dyan. So sa akin is number 1 na lang. So dito sa window name at description, kayo na yung bahala. So sa akin, default ko lang. Pagkatapos ay i-enable na po natin at saka i-save. So ayan, naka-enable na yung ating sub-vendo. At saka dito naman sa kanyang pin, naka-default lang. So ayan, sundan nyo na lang. Pagkatapos ay i-reload status na po natin. So ayan, okay na. Ipagpatuloy na po natin yung ating testing. Actually, mayroon na po akong another video nito, yung old video ko na nag-install ako ng LAN sub-vendo. So ayan, umilaw na pagka-insert coin natin yung red. So insert coin po natin. So ayan, success naman po yung ating pag-insert coin. Hindi ko na nilagyan ng sound kasi maingay. So ayan, okay na. Pagkatapos na ma-accept na natin yung coins, so mag-o-off na yung red na LED. So babalik na siya sa blue. So ayan. At saka yung ating coin slot ay naka-power cut din. By the way, ay kailangan mo din pala ng ating 5v5 na naka VLAN 22 or Microtech Hex na naka VLAN 22 para sa ating mini PC. Kasi hindi na po tayo gagamit ng USB to LAN. Mas mabilis yung ating connection compare sa naka USB to LAN. So marami kasi siyang dadaanan yung ating internet. Mura lang naman yung 5v5 around mga 700. Naka 5 GHz na po yan at saka naka gigabit yung kanyang LAN. Mayroon din akong tutorial kung paano i-VLAN yung Huawei 5v5 na nabili ninyo. Mag-iwan lang po kayo ng comment kung mayroon kayong mga katanungan about sa mini PC, Piso Wi-Fi setup. Idagdag ko lang pala yung status ng ating system sa Raspberry Pi at saka yung mini PC. Makikita mo talaga yung difference ng dalawa. So mas lamang dito yung naka mini PC compare sa Raspberry Pi. Pagdating naman sa electricity consumption ni mini PC, mayroon pa akong video dito na ginawa. Sa speed test, legit na gigabit yung ating mini PC. Hanggang dito na lang po nagtatapos yung ating tutorial. Pasensya na po kung medyo mahaba yung ating tutorial. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa Lantaw TV at i-click nyo lang po yung subscribe para sa mga bagong videos natin. Maraming salamat po!